Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Ang kakwentuhan po natin, isang janitor sa bandang Saskatchewan. He's been working that job for a long time, no? For a long time now. At ang kwento niya, no, talagang Canada is a land of opportunity basically for him. Bakit daw sa Pilipinas, kahit ikaw ay magtrabaho ng magtrabaho, hard worker ka, mahirap pa rin mamuhay ng komportable. Okay, yan ang kanyang sabi. Hindi raw tulad dito sa Canada. Alamin natin how Canada changed his life. Ito ang ating kakwentuhan, si Kuya Ruben Pagia. Hi Kuya Ruben, maraming salamat po for sharing your story. Hello madam, good morning. Ako nga pala si Ruben Pagia, aka Kiko YouTube TV. Ang experience ko being a janitor dito sa Canada ay napaka maganda para sa akin. Kahit mababa ang posisyon at tingin ng iba, mataas ang pangarap ko para sa aking family, lalo na sa mga anak ko. Yeah. Dahil unang-una, back then, wala akong sariling bahay at lupa. Dito may sasakyan pa, hindi lang isa, doble pa. Kasi Oh, napakaganda talaga ng oportunidad dito. Basta magsipag ka lang. Siyempre, sipag at tiyaga. Saka oo. kailangan mo rin ng panalangin ng Panginoon. Kamit mo yung Oo. yung goal mo sa buhay. Umpisahan natin sa Pilipinas, Kuya. Okay. Ano ba Mm. yung naging trabaho mo sa Pilipinas? Kasi si Kuya Ruben actually sent me an email. Ang kwento niya sa akin doon, sa Pilipinas, kahit magtrabaho daw siya ng 6 days a week, 12 hours per day, parang kakarampot lang yung kita, no? So medyo it was a little difficult for him to provide for his growing family at that time, no? Sige, kwento mo nga yung experience mo doon sa Pilipinas. Kasi matagal din po siyang naging empleyado sa isang kumpanya doon. Sige, Kuya. Ako nga pala, back din sa Pilipinas, ang trabaho ko, janitor pa rin. Pero okay lang yun kasi may pangarap din akong lang ako that time. So pumasok ako ng garments, janitor. So mga ilang buwan lang ito eh. Tapos nilipat ako sa ibang department, yun yung cutting department. Yung damit na sinusuot natin sa buong mundo, bawat tao, nanggagaling sa garment. Mahirap din ang trabaho pero sabi ko okay na to kasi kaysa wala kang trabaho. Mm-mm. So yun, kaya nga ng nabanggit ko madam, magtrabaho ng 12 hours a day, 6 days a week, and Sunday kahit family family time hindi magawa dahil kailangan trabaho para ma-provide dahil ano, ang hirap. So yun, tuloy pa rin sa buhay. Ito pa, binata pa lang ako noon. Mm. Pangarap pa rin sa buhay. Wala pa rin akong naiipon dahil alam niyo yung binata, manood ng sine, yung mga hobby namin noon, manood ng sine. Mga kabarkado ko, inuman, pero ako, ayaw ko. Nagja-jogging ako. Yun ang ko talaga. Atleta nung high school. Garment factory yun. Gising ka ng umaga, 5 kasi pasok mo 6. Tapos, labas ng 6:00 din. Gabi na Mm. rin. Gabing madilim ang pasok. Paglabas, madilim pa rin. So, Oo. ko yun. May naipon, pero konti lang kasi papadala din pala sa sa parents, ganyan. Si Kuya Ruben po kasi galing probinsya at nakipagsapalaran sa Maynila, ano? Like many Filipinos do, no? Ang thinking mo nun, Kuya, pag lumipat ng Maynila, dun ka magkakapera, mas lalaki ang kita mo dun. Yun ang nasa isip ko. Kasi ang minimum noon nasa pa lang back 1988, 55. Pero pag regular ka nasa 60, gano'n. Nagkaisip ganyan, parang hindi tama yata 'tong nakilala ko na yung asawa ko, siya, sewer din siya. Sabi ko sa kanya mag-aaral ako. Yun Oo, siguro. oo, hindi lang nabanggit ni Kuya, no? Bale, lumipat po kasi siya ng Maynila. He was a high Oo school nga. graduate, no? Oo. And then, nung nagtrabaho ka, yung sabi mo, Kuya, no? Nag-aral ka to get a bachelor's degree. Hindi ko natapos yun. Nag-sip ako ng pala, ng basic na lang, 1 year. Kasi I support myself Oo. Ano na inaral mo, Kuya?
basic seaman training course sa PMI. So, papasok ako ng maaga sa trabaho. Kinat down ko na yung oras ko. Tapos yung 5 oras sa school. Pero 8 hours pa rin sa sa trabaho. Wala na lang ako palang overtime. So, todo tipid ako noon. Minsan nilalakad ko na lang yung mula Quiapo hanggang Escolta. Yun. Minsan pag sahod, sumasakay ako ilalim ng Quiapo papunta doon sa Escolta sa PMI. Pero pag mga ilang araw na lakad na lang pero aagahan. Yun ang buhay ko. Tapos nagpakasal na kayo ni Missy sa Pilipinas and nagkaanak na kayo, paano ba? Ano nangyari? Nung natapos ako, nagpakasal kami mga December 2025. Pero may anak na kami isa. Kailan nangyari yung Canada, kuya? Nung 2006, medyo mahirap na. Sinulatan ko yung tiya ko na, tiya, baka naman mayroong diyan. Kahit janitor pa rin. Pero janitor ang nagbigay sa akin ng buhay. So, nag-reply yun. Nung mag-reply siya, malaking envelope. Yun pala, nandun na yung package sa Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Nandun na yung nakalagay. Oo. So, wala naman akong pera. Ako na lang muna. Pero naisama ko yung family ko sa resume. Kasi may option doon na pwedeng ako muna, i-stabilize ko yung trabaho ko, mai-provide ko. Yeah. After 1 year and 10 months, nakuha ko sila. Ang kwento Pero, sa ni kuya, no? So, he was sponsored by his auntie, yung tita po niya. Tapos may kasabay na job offer. Nung pagdating niya dito, bale, meron na siyang agad trabaho. Yun ang maganda dun, kuya, no? oo, pero ano pa rin, madam. Pagdating ko, hindi talaga ako nakapagtrabaho ng Sige. 3 Oo. weeks kasi nabanggit ko sa iyo kanina na nagsarado din yung company namin. Oo nga Yung pala, papasukan no? ko. Iban doon, ikwento mo nga, kuya, pala, no? Yung So, naging baon mo papuntang Canada. yung baon, yung Sa pera. 200. Oo. Oh, $200 lang. Yung $200 na yun, galing din yun sa tiya ko, pinadala sa akin. Oo, no? I think that's Pero, not I think hindi rin ikaw nag-iisa. Nakarinig na rin ako ng ganyang mga storya, kuya, no, na dumadating na Canada na talagang walang pera. Talagang oo, sumusugal ng wala kang pangumpisa kahit papaano, no? Okay, yun. dumating ka ng Saskatchewan, kuya, yung dapat na papasukan mo, Maple Leaf actually, no? O sisikat na kumpanya. Ano nangyari na Sikat. hindi ka natuloy? Kasi slow down sila, madam. Yun, nakarating ako doon, sa labas lang, kasi na-briefing na ako ng yung supervisor namin eh. Doon din, sa labas lang ako, nakausap ko naman siya. Kasi doon din ako tumira sa kanila 3 days eh. Oo. Oo. Sayang naman, At ano? least pinakita niya sa akin. Pwede kong isa-shout out So, of kasi course, of course. nakapalo yun sa Of course. Ate Lilia, thank you so much sa isa ka sa daan na nakarating ko ng Canada. Siya ang nagbigay ng job offer sa akin. Pumirma siya kasi isa siya sa yung supervisor. But Hindi. fortunately, you were able to find another job right away. And mukhang it turned out for the better para sa'yo. Mm, Sige, ikwento mo yun. yun. So, yun. Tinawagan ko yung tiya ko na tiya, hindi, magsasarado na pala itong ganun ba? Sige, huwag kang mag-alala. Kukunin ka namin yan. So, kinuha nila ako after 3 days. Doon pa lang, nag-a-apply na ako eh. Apply. Mm. Eh, Saan na bang wala town na. pala, kuya? Isang town sa Saskatchewan? Tisdale. Tisdale. Oh. Tisdale, Saskatchewan. Yun. So, noon, nung kinuha na ako, bumalik na ng Tisdale, nandun na. Nag-apply din ako sa Subway, 7-Eleven, Co-op. Tatlo sila, no? Pang-apat na yung itong North School Division.
Yung Yan. Tennessee kasi, Tisdale Middle and Secondary School. Ito na yung kagandahan dito kasi nung huli sa ng resume, siya naman ang unang tumawag. So, Yan. grinab ko na kasi ang Oo. ganda ng oportunidad. Until now, nandito pa ako. Pero may goal ako Hmm. kasi ang mortgage ko, matatapos na, less than 7 years, tapos na. Yun ang Okay. kagandahan. Biruin mo, 12.66 per hour. Sa Pilipinas, 1 day, almost pa nga 12 days eh. 12 hours. Kalating araw mong trabahuin. Dito, isang oras lang. Oo, yung Yun, sweldo mo nun, yung una yung mong sweldo job ko. offer dito, oo. Mm, Okay, balikan ko lang kuya 'no, so ang naging next employer po niya ay isang school. So, mm. operated by the ano, federal government or, provincial, paano po ba diyan? Provincial. Provincial government Provincial. rather, sorry 'no, by the provincial government, and you got in as a janitor, right? Janitor. Si kuya has stayed in that school, working in that school since then hanggang ngayon. Ilang years ka na nagkatrabaho dun kuya? 16 years na ako. Tapos, ang goal ko talaga, pag-edad ko ng 60, kaya lang may pangarap pa rin ako para sa Hmm. gusto ko lipad ng Pinas tapos balik dito kasi hindi rin ako puwedeng aalis ng mag-full for good na sa Pinas, dahil nandito na yung mga may apo na ako pala, 4, Oo. 5 na 5. po yung, 5 na ngayon 'no, yung anak ni, kuya, at sabi nga niya may mga apo na siya. How were you able Mm. to provide for your family? Umpisahan mo 'no, nung nasa school ka siyempre medyo bata-bata pa yung mga anak mo back then, bilang isang janitor at katuwang mo rin naman si misis ano, oo. So Oo, kamusta pag-provide mo sa kanila? okey naman kasi na may 2 jobs ako 'no, dati 2 jobs tapos mahirap papasok ako ng 7:00 ng umaga, labas ng 11:00 ng tanghali, tapos pasok ko ng sa school 2:30 hanggang 11. So, iniisip ko, parang Pinas din, kaya lang Oo, dito, hindi lang 200%, 300% pa yung oo, income. So, nag-ipon, parang pambili ng i-provide nila kasi mga 6 month pa lang yata bago ko nakuha yung nila, yung child tax benefits. oo. So Oo, nakatulong din buo yun, naman, tulong sa'yo? nakatulong. Tapos yung panganay ko nagtrabaho na siya, "Oh, mag-ipon ka kasi mahirap ang dito, Oo. yung kolehiyo." So, yung part-time ko inipon ko plus yung ng anak ko, yun yung pinandown ko ng bahay, kami Yan. mag-asawa, yun. Isa yun sa kaya gawin niyo yan. Si Mrs., if you don't mind sharing, anong naging, trabaho niya? Pareho kami, Oh, okey, sa school din? oo. Sa elementary siya, 3.5 hours lang kasi nung maliliit pa yung mga anak namin, alagaan niya. Pero ang kagandahan, hindi na kami nag-daycare. Oo, mahal kasi ang daycare ano, yung gastos, eh, Ang ang mahal, daming anak grabe, kuya, oo. Nakakatuwa naman na, with your job tapos si Mrs. part-time, ta's 5 anak part-time. ninyo, eh, Mm. naitawid. Yun ba oo, Oo, naitawid, oo. oo, mahirap dito kung mahirap, pero kung may ano, paraan na maging patas, magagawa mo. Ngayon, isa na akong coordinator ng event coordinator pala. Yun yung hindi ko ni-let go dahil mas mas maganda yung niya, kitaan. Oh, Ang saan ginawa yung event coordinator, saan? 'pag may mga birthday-han, may kasalan, ako nagsi-sit ng mga mesa at saka upuan. Okey, sideline yun, raket mo, kuya ano ba? Sideline yun, oo, Okey, okey. gano'n. Yung si Kuya Ruben very proud po sa mga napundar niya. Considering ano, Oo, sabi nga niya basically it's a very ordinary job. And yet, okay, nakapag-provide siya ng mga pangangailangan ng mga anak niya, nakapundar siya ng bahay. What else? I know you're very proud of what you have accomplished, kuya. Ano pa po ba? maliit na bagay lang, yun.
sino ba namang tao na bibili ng puro brand new na ibibigay lang sa anak? 'Di ba bihira lang gano'n. Ngayon naigip ko na sa mga anak ko, yung mga sasakyan, yung mga brand new na yun. Okay. Oo, Oo. for short na lang yun. Parang ma-encourage ko yung iba diyan, Oo. sabagay So kasi pera lang yan. oo. Kaya nga ako Naisip nandito para sa family, yun. Kasi mahirap talaga kapalit. tapos hanggang Oo, lumipas na lang yung panahon, yung youngest ni kuya, ano na rin, all his children are basically grown, 'no? Okey na, oo, tapos na, nakapagtapos na rin lahat. puro mga certificate sila mga madam, certificate. Tapos nag nag-upgrade sila. So sila na yun, nag-upgrade Oo, pero matatapos na rin sila. alright. Pero at saka may isa akong lalaki na journeyman na mechanic. Puro nasa trades din sila bale kuya? Mhm, nasa Oh, trade. very nice. Oo, okey. Oo, yun ang sabi ko sa kanila, biruin niyo 1 year lang kayo, halos doble yung sahod ko. Doble sa sahod mo, ibig mo sabihin? Oo, doble sa sahod niyo yung sahod ko. Doble, mga 50% ganyan. Siyempre Oo. sa pagsisipag natin yun, pagsisikap. Kaya Oo, very proud ako sa sarili ko at saka sa family ko. Kung ano yung na-achieve nila ngayon, hindi dahil sa akin, kung hindi din dahil sa kanila sa pagsisikap. Yung oo. 3 kong anak may mga sariling bahay na nga pala. Oh, nice! Oh, Yung talaga? may pangarap pa rin, yung gusto nila bakasyon ng Pinas. May inano rin kami doon, nabiling konti, baka doon kami ng asawa ko. Lahat kami get Ah, together. Yung tinitirahan namin dati, pinagawa namin hanggang 3rd floor. okey, Doon kami umuuwi. At least pag-uuwi, walang may caretaker kami doon, kamag-anak ng asawa ko. okey. Ano na bale ang Mm. pinagkakaabalahan mo ngayon na kuya, tutal, as you mentioned, yung mga anak mo may kanya-kanya ng buhay, mas malaki na ang kita sa'yo ngayon, sabi mo. Oo, spring magprepara na ako ng ko, garden work kasi mahilig ako mag-garden. Tapos nagjo-jogging ako every other day kasi nga pala ako naging, silver medalist sa track and field sa master sa Saskatchewan sa Aba, edad ko. sumasali ka sa mga tournament, ang galing, Oo, yan ang isa na sports ko, takbo. Oo. Sprinter ako back sa Pilipinas, sprinter, short distance. Tapos ngayon naglo-long distance ako, 5 to 10K. Are you Oo, still full-time ka pa rin ba kuya sa work? Ano na o nag-adjust full-time ka? ako. Time management lang sa work. Well, thank you so much, kuya, for sharing your story. I'm sure marami ring makaka-relate kung paano binago ng Canada ang iyong buhay. Alright. Thanks so much. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you, kuya. Okay, bye. Thank you, bye-bye.